Meron naman tayong bagong kwento. Pinamagatang Ang Pambihirang Buhok ni Lola. Kwento ni Rene Villanueva at guhit naman ni Ibarra Crisostomo. Handa na ba kayo sa ating bagong kwento ngayong araw? Tara, umpisahan na natin! Kilalang-kilala sa kasaysayan ang pambihirang katangian ng mga babaeng Pilipino. Marami sa kanila ang tinitingala bilang bayani, kabilang na sina Gabriela Silang, Tandang Sora, Gregoria de Jesus, Teodora Alonso, at marami pang iba. Ano kaya ang dahilan ng pambihirang katangian ng mga babaeng ito? Dahil kaya sa hanging nilalanghap nila o sa sinag ng araw na nagbibigay sa kanila ng kayumangging kulay? Dahil kaya sa tubig na kanilang iniinom? Ikukwento ko ngayon sa inyo ang tunay na dahilan kung bakit matatag ang mga Pinay kahit mula pa noong araw. Lahat sila'y apo ng isang ninuno na walang nakakatanda kung ano ang pangalan. Lola lang ang tawag sa kanyang lahat. Lola siya ng mga taga-ilog. Lola din siya ng mga taga-bukid at taga-bundok. Lola siya ng bayan. Pambihira sa lahat, ang buhok ni Lola. Kapag nakalugay, ang haba raw ay 1 kilometro. Pero walang makatiyak. Mga onda-onda kasi ang buhok niya. Kaya ilatag man ay pinakamahabang kalye sa baryo, di pa rin masukad ng husto. Pambihira rin ang tibay ng kapal ng buhok niya. Mula pagkabata, walang naputol o nalagas kahit isang hibla. Bawat hiblang tumubo, humahaba ng walang hinto. Masabit man sa sampayan, maipit man sa mga kawayan, kahit pa madilaan ng apoy sa kalan, buhok ni Lolay sadyang matibay. Kaya ang paglago nito'y walang humpay. Isang buong araw ang kailangan para linisin sa gugo ang buhok niya. Para matuyo, kailangang pahanginan sa loob ng 1 linggo. Hindi iyon problema para kay Lola. Kahit buhok niyang ginugugo o pinapatuyo, kaya ni Lolang maglaba, magluto o magkopra. Kaya rin niyang humilot ng mga pilay o magpaanak habang ang buhok niya'y inaalisan ng kuto o sinusuklayan ni isang kulay abong hibla. Lahat ng dalubhasang sumisiyasat sa buhok ni Lola ay humahanga. Buhok po ninyo ay likas na kamangha-mangha, sabi ng doktor na henyong kalbo. Nasa langis ng niyog ang sikreto, sabi ni Lolo. Nasa katas ng dayap na pinahamugan, sabi ng nanay ko. Bulong ng iba, nasa lambanog siguro. Gusto ni Lola nakatirintas ang buhok. Inaabot ng 3 linggo ang pagtitirintas. Toka-toka lahat ng kanyang mga anak, manugang at mga apo, madalas katulong ang buong baryo. Istrikto si Lola sa tirintas niya. Ayaw niya ng mahigpit. Ayaw niyang siya'y naniningkit sa pagkabanat ng kanyang anit. Ayaw din ni Lola ng tirintas na maluwag. Ayaw niya ng may hiblang nakabuhaghag. Bawat salisi ng buhok, gusto niya ay eksakto ang sukat. 4 na daliri, walang labis, walang kulang. Bawat 1 metro ng tirintas, nakatali sa mga sigay na kwintas. Sa pagitan, may mga kabibe, sampagit at ilang-ilang, kiping at palara. Ilang pilyong apo ang nagsasabit din ng San Nicolas, galyetas at
tan ng pastillas. Buhok ni Lola ang laging pinag-uusapan, lalo kung may pagdiriwan sa baryo. Tirintasin niya kasi, tirintas niya kasi mas mahaba pa sa alinmang profesyon. Mas marami ang hibla ng buhok niya sa boto ng kahit sinong tumakbo sa eleksyon. Kung pista, nakapusod si Lola. Posturang postura. May kamagong na painetang nakasuksok sa harapan ng buhok na ipinusod parang korona ng reyna. Isang araw, kumalat ang balita. Susong bagyo ang tatama sa baryo. Pinaghahanda ng mabuti ang lahat. Parang isang taong kumikilos ang buong baryo. Kinapalan at hinigpitan ang mga pawid na bubong. Bawat gilid ng bahay ay sinuhayan ng pinakamatabang kawayan. Bawat pamilya ay nag-imbak ng asin, bigas, tinapa at langis. Bawat tahanan ay humanda na sa siyam-siyam na pagsama ng panahon. Nang magsimulang lang nang magsimulang lumundo ang ulap na buntis sa ulan, lahat ay kinabahan. Noon lamang sila nakakita ng gayong kaitim na ulap. Noon lang sila nakatanaw ng bagyong ulap na gayong kakapal at kalawak. Nang magsimulang umugong ang hangin, buong baryo ay kinabahan. Alam nilang ang pinakamatibay man nilang paghahanda ay walang magagawa sa pagpaparating ng mga unos. Nang magsimulang humagunot ang hangin at ulan, bawat pamilya'y nagyakap-yakap na lamang habang nagiiyakan. Natitiyak nilang hindi magtatagal, dadakutin ng bagyo ang bawat kubo. Lahat ng puno'y magbubunot isa-isa. Sasabunutan ng bukid, tumana, latian at gubat hanggang sa makalbo. Pero hindi nawala ng loob si Lola. Kahit umuungol ang hangin at ulan, ipinitali niya ang kanyang buhok ang bawat bahay sa baryo, pati munisipyo at kapilya, pati talipapa at sabungan. Pinatayantang ng hangin ang maraming hibla ng buhok ni Lola. Tila galit na galit sa naisip niya. Pero si Lola parang natuwa pa. Sa mga hiwa-hiwalay na hibla niya'y nakatali ang kalabaw, baboy, kambing at baka. Sa loob ng 6 na buwan, 15 bagyo ang sunod-sunod na nagdaan. Ilang araw lang ang pagitan ng bawat isa, sapat na panahon lang para mahigpitan ang pagkakatali ng lahat ng buhok ni Lola. Hindi ko na inabutan si Lola, pero alam kong totoo ang mga alamat, tula at awit tungkol sa kanya at sa kanyang pambihirang buhok. Pansin niyo na lamang ang inyong mga lola, nanay, tiya, ate at mga pinsan, pamangkin at kapatid na babae. Pag-aralan niyo kung gaano sila katibay sa harap ng kanilang mga anong problema. Lalo kung panahon ng krisis, may mga nagsasabing ang mga Pinay ang tunay na lalaki sa ating bayan. Kindergarten, Term 1, Week 10. Learning competencies demonstrate awareness of uniqueness, including but not limited to language, gender, color, culture, status in life, and ability to show respect and concern for our country. Participate in dialogue or conversations about familiar events, express oneself through music, arts, and movement.